Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jethro. Taong 1995, Aklan. Kapag hindi na madaan sa sayantipikong pamamaraan, dito na pumapasok ang lihim na karunungan. Sa kaso ng panganay ni Jethro, kahit hindi naniniwala na pilitang maganap ng albularyo sa kalapit na probinsya, may pagdadalawang isip na umarap sa matanda kontra ito sa kagustuhan niya. Siguraduhin niyo lang na mapapagaling niyo ang anak ko. Sa oras na hindi, ako mismo makakalaban niyo. Ano? Gusto ko lang makasigurado. Wika ni Jethro sa albularyo. Bumaling din sa asawa ng si Tainsya. Matabil ang dila mo, iho. May mainit na kape sa kusina. Subukan mong humigop, baka kumalma ka. Iha, ikaw nang bahala sa asawa mo. Ayoko makarinig muli ng ingay sa kanya. Wika ni Mang Sebastian. Sinundan ito ng tingin ni Jethro. Buhat-buhat nito ang anak. Hindi maitago ang pag-aalala. Pinagbabawal man ang pagpasok sa silid, tumayo siya sa pintuan. Maingat na inilatag ng albularyo ang walang malay na pasyente. Napatanda ng krus. Inihipan ng dasal ang mga palad. Dinuraan pagkatapos. Ginawang hapla sa katawan ng bata. Bagay na hindi inasahan ni Jethro. Tulalang pinanood ang buong proseso. Purong laway ang ginamit ng albularyo. Mula sa pamahid hanggang sa paghilot. Titigil ang paglapat ng palad kung iihip ng dasal. Pagkatapos niyan, dinuduraan ang basong tubig at saka pinapainom sa bata. Dito na nakialam si Jethro. Pagbubuhatan na sana ng kamay pero naunahan ng matanda. Nataranta siya nang iangat matapos kwelyuhan. Binabarin siya makaraan ang ilang sandali. Ano yun? Laway na nga ang pinahid mo sa katawan ng anak ko. Pati ba pagpapainom? Napakadugyot mo naman. Albularyo ka ba o baliw? Wika ni Jethro. Mahal, dahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo. Matanda ang kausap mo, ha? Kung hindi mo magawang igalang ang pamamaraan ng gamutan, kahit yung edad e respeto mo. Mang Sebastian, pasensya na po talaga. Hindi kasi namulatan ng asawa ko ang ganyang pamamaraan. Bakit mahal? Nakagisnan mo ba ang kadugyutan na yan? Kahit nga hindi lisensyadong doktor, hindi aaprubahan ng ganitong pamamaraan. May manong, kapag lalabas sa resulta, malala ang kalagayan ng anak ko dahil sa kadugyutan mo. Humanda ka sa akin. Akma na sanang bubuhati ni Jethro ang bata nang pasimple siyang hinila palayo ni Mang Sebastian. Nagulat siya sa pambihirang lakas nito. Kung ikukumpara kasi ang laki ng pangangatawan, patpati ng matanda, samantalang maskulado siya. Binuwat lamang siya ng isang kamay ng matanda. Sa sandaling tinanggap ko ang anak mo bilang pasyente, kargo ko na at may karapatan ako bilang manggagamot. May pamamalakad ako na gustong malaman mo, iho. Hanggat hindi ko sinasabi na magaling na ang pasyente, hindi siya aalis sa tahanang ito. At kayo bilang kaanak, makikinig at susunod sa anumang sasabihin ko. Wika ni Mang Sebastian. Manong, hindi porket bahay mo ito pagsasalitaan mo kami. May karapatan ako dahil anak ko ang pasyente mo. Kapag sinabi kong aalisin ko siya sa tahanang ito, wala kang magagawa. O baka naman natatakot kang ipasuri sa lisensyadong doktor ang bata at malaman niyang pinaggagawa mo. Huwag mo kong binabantaan, iho. Nauunawaan ko. Pumunta kayo sa probinsyang ito para maganap ng albularyo ng hindi naniniwala sa lihim na karunungan. Sa astahan nyo palang halata na, lalong-lalo na ikaw. Itong asawa mo naman,
Piniling maniwala dahil walang ibang kagustuhan kundi mapabuti ang bata. Sana ganun ka mag-isip. Talaga? Pinapahaba mo lang ang usapan, Manong. Hindi ko babawiin ang banta ko sa'yo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, patawarin ako ng Diyos sa magagawa ko. Sino ba ang Diyos na kinikilala mo? Iho, kahit pababain mo ang Diyos na yan dito, hindi ako mapipigilan yan. Alam ko ang ginagawa ko sa pasyente at magkaipitan man, handa akong managot. Mahal, tama na, huwag ka nang sumagot. Nandito tayo para sa kagalingan ng anak natin. Pwede ba? Isantabi mo yung ugaling yan. Ako nahihiya sa iyo eh. Hindi na lamang sumagot si Jethro nang marinig ang saloobin ng asawa. Lumayo na rin ang albularyo kung kaya't naging kalmado. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala. Nakatuon sa anak ang buong atensyon. Sa pananatili sa tahanan ng albularyo, nabigyan ng pagkakataon ang mag-asawa na masaksihan ang panggagamot. Sunod-sunod ang pagdayo ng mga pasyente na may iba't ibang kondisyon. Inuna muna ni Mang Sebastian ang may mababaw at ordinaryong kalagayan. Nandidiri man habang nanonood dahil dura ito. Hindi maitago ang pagkamangha sa pamamaraan. Pagkatapos hilutin gamit ang laway bilang haplas, agarang mawawala ang karamdaman. Sunod ay nasikaso ang retiradong militar na may peklat ng tama ng bala sa likod. Nakaligtas sa sayantipikong operasyon, subalit hindi nawawala ang epekto. Ayon sa pasyente, kumikirot pa rin at minsan ang hindi nagpatulog sa kanya. Inihipan ni Mang Sebastian ang peklat. Sunod-sunod na dinuraan ang likod. Banayad ang paggimas na sinasabayan ng hindi maintindihang salita. Maya-maya pa, tinapos sa pamamagitan ng 3 ihip. Kinausap ni Jethro ang pasyente. Tuluyang nagbago ang pananaw tungkol sa albularyo nang marinig ang kwento nito. Iho, kung taga dito ka lang, mauunawaan mo ang pamamaraan ni Mang Sebastian. Siya ang bukod tangi na gumagamot sa lahat ng may sakit sa lugar na ito. Hindi lang ordinaryong karamdaman pati na rin ang barang. Kulam, kahit ngayon naghihingalo, nagagawa pang pagalingin eh. Isipin mo ha, wala siyang gamit kung hindi laway, dasal at sariling karunungan. Ikaw na taga-syudad, hindi mo maiintindihan. Pero kaming taga-probinsya at namulat sa ganitong usapin simulat sa pool, mas maasahan pa namin ang ganito kumpara sa lalapit sa doktor, magre-reseta ng kung ano-ano, wala namang mangyayari. Wika ni Mang Puldo. Napabuntong hininga si Jethro. Sinulyapan ang mga pasyenteng nakapila. Maririnig sa mga ito ang samot-saring papuri para sa albularyo. Sa kabila nito, gusto pa rin kontrahin ni Jethro ang pananaw ng matanda. Malamang sasabihin ng mga tao dito na siya ang may pinaka-epektibong pamamaraan kasi wala namang kayong pambayad sa doktor eh. Kapag nakachamba ng 1 beses ang manggagamot, iisipin lahat na lang ng sakit kaya niyang lunasan. Hoy, ano ko ba naman? Kapag ikaw narinig ni Mang Sebastian, ewan ko na lang ha. Hindi ba pwedeng maniwala muna tayo sa kanya ngayon? Alang-alang sa anak natin to. Pasensya ka na, mahal. Inaalala ko lang ang kalagayan natin. Marami na tayong pinagdaanan sa kondisyon ng anak natin. Ayokong umabot sa punto na isang pagkakamali ang paglapit sa albularyo. Kailan ba tayo papauwi ng matandang yan? Susuriin pa nga niya yung bata. Ang sabi niya kapag may nagbago at lumakas muli si Angeline, pwede na tayong umuwi. Mabuti kung ganun. Nagsasawa na ako sa lugar na ito eh. Hindi na nga ako halos makahinga. Wika ni Jethro. Pagsapit ng gabi muling sinuri ang kalagayan ng bata. Hindi may tago ang tuwa nang ideklara ni Mang Sebastian na ligtas na ito. Ang dating naninilaw na balat ay naging normal.
Ang mahinang katawan naging malakas. Nasa kondisyon na ang bata. Kaagad itong kinarga ni Jethro at walang pasabing lumabas ng bahay. Dismayado ang asawa na siyang kumausap sa albularyo. Pagpasensyaan mo na yung asawa ko, Manong, ha? Ako na po ang hingi ng dispensa. Maraming salamat po sa tulong nyo. Gumaling na ang anak ko, ito po pala, tanggapin nyo. Naku, hindi ko tumatanggap ng pera, iha. Ayos na sa akin ang pagpapasalamat mo. Basta kapag may nangyari sa bata o sa inyong mag-asawa, kung may maitutulong ako, pumunta lang kayo dito. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni Jethro ang pagiging mabuti ni Mang Sebastian. May kung ano sa kaloob-looban ang kumukontra dito. Tinawag ang asawa at madaling umalis sa lugar. At dahil hindi mapakali, unang ginawa kinabukasan, dinala ng klinika ang anak para ipasuri sa doktor. Ito man ay hindi makapaniwala na ang dating pasyente na-diagnose na biglang gumaling. Nagtanong ang doktor pero pumigil ang asawa ni Jethro. May bala ka pang ilaglag si Mang Sebastian? Alam mo naman na may mga doktor na hindi naniniwala sa ganong karunungan. Paano kung mag-ibang isip nun tapos sinugod si Mang Sebastian? Kargo pa ng konsensya natin yung mangyayari. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Magpasalamat ka na lang kaya. Ginawa na nga lahat ng albularyo, mapagaling lang si Angeline eh. Eh bakit ba kasi tiwalang-tiwala ka sa albularyong yan? Nilawayan ka rin ba niya para kumampi ka? Mahal, kahit napagaling niya ang anak natin, hindi ako pwedeng magpakampante. O sige, siya na ang magaling sa larangan, pero hindi ko matanggap na laway ang ginagamit niya. Paano kung may sakit ang taong yun? Paano na ang anak natin? Oo na, naiintindihan ko na yung punto mo. Pero sana bawas-bawasan mo yung nangaapa ka ng pagkatao ng iba. Tumahimik na lamang si Jethro. Bumalik ng klinika para humingi uli ng reseta. Ayaw mang magbigay ng doktor dahil magaling na ang bata. Giniit pa rin niya. Sa lumipas na mga buwan, ligtas na nga ang kondisyon ng bata. Pumasok na ito sa eskwela. Nakikipaglaro. Malakas na malakas. Nagawa ng ipagkatiwala sa iba. Habang nasa pangangalaga ng yaya, umabot sa punto na dinala sa probinsya. Matagal nang kilala ni Jethro ang Ale maging ang pamilya nito kaya buo ang tiwala. Tuwing bakasyon, doon titira ang bata. Sa hindi inaasahan, napatawag 10 oras ng gabi. Nagulantang sa nalaman na may masamang nangyari sa anak. Bumiyahe kagad, nanlumo sa natuklasan. Hindi na halos makilala ang bata. Puro galos ang katawan. Gusgusin, magulo ang buhok. Nakapaa. Nanlilisik ang mga mata na animoy nasisiraan ng bait. Madalas pang tumitig na parabang anong oras ay bigla na lang aatake. Nagpaliwanag ang yaya ni Aling Lourdes. Sa sunod-sunod na pista sa Karatig Bayan, sinasama ang bata. Aminado na napabayaan ito isang beses. Nakapasok sa bahay ng pinaghihinalaang aswang. Kinuha naman kagad at walang napansin na kakaiba. Pero sa paglipas ng buwan, may pagbabago sa bata. Naging magagalitin. Takot sa tubig. Nagigising kalagitnaan ng gabi. Kinakamot ang dingding. Nagsasalita mag-isa. Biglang lalabas kinaumagahan na uuwi. Makikita na lang nila na nasa gubat, tulala at wala sa sarili. Sinumbatan ni Jethro kung bakit hindi kagad pinaalam. Nagdahilan si Aling Lourdes na natatakot. Pinagpalagay na lang nagagaling ang bata sa oras na makahanap ng manggagamot. Kaso ang nakuha nila, hindi naglakas loob matapos makagat. Sa mga oras na ito, nasa peligro na ang buhay. Yaya naman, matagal na tayo magkakilala at buo na ang tiwala ko sa iyo. Tapos malalaman ko pinabayaan mo ang anak ko. Nakapasok pa sa bahay ng aswang. Ano? Aswang na rin ang anak ko, ganun ba yun?
Mahal, kumalma ka nga. Nandito na tayo sa sitwasyon. Huwag na nating palalain pa. Manang, wala ka po bang nakuwang ibang manggagamot? Albularyo po kaya? Teka, makakatulong sa atin si Mang Sebastian. Nang marinig ang sinabi ng asawa, nagbago ang isip ni Jethro. Aling Lourdes, kapag ba nalahiyan ng aswang, yung pinainom o pinakain ng pampahawa, umiepekto ba kagad? Sa pagkakaalam ko, depende. Depende kung gaano kalakas ang ng lahi. Eto na nga. Tama talaga ako. Si Mang Sebastian ang humawa sa anak namin. Laway ang ginamit niya sa panggagamot. Manang, nakarinig ka na ba ng albularyo na laway ang ginagamit sa paglunas? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. May mga manggagamot at albularyo dito, pero halamang gamot at langis ang ginagamit. Bakit laway? Ang dugyot naman. Nakita mo na, mahal. Panay ka pa ng tanggol sa albularyong yan. Tignan mo ang ginawa niya sa anak natin. Ginawang aswang. Hoy Jethro, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kung makaparatang ka, akala mo naman sigurado na. Konting respeto sa tao, mahal. Dumadagdag ka lang sa problema eh. Ako pa talaga ang dumadagdag sa problema. Ikaw nga tong nagmamakaawa para lang pumayag ako na idulog sa albularyo si Angeline. Tapos ano? May nangyari bang maganda? Tignan mo nagaganap ngayon. Yung anak natin nagiging halimaw na. Sa kabila ng sagutan, naudlot ng sumigaw ang asawa ni Aling Lourdes. Nang puntahan kasalukuyang inaatake ng bata, hindi nakakilos si Jethro. Kahit si Annalisa. Naguguluhan kung anak pa nila ang nakikita. Kung hindi lang ito nahampas ni Aling Lourdes, patuloy sa pag-atake. Umalis ang batang halimaw at sa bintana dumaan. Saksi ang lahat kung paanong bumilis ang galaw. Isang kurap ay hindi na mahanap. Nanlumong nakaupo sa sulok si Jethro. Samot-saring kaisipan ang sumasagi. Sa pagkakatanda, pinoproblema nila ang pagpapagamot sa karamdaman nito. Ngayon ay panibagong suliranin. Bumabalik sa isip ang itsura ng anak. Magulo ang buhok. Hindi lang mukha ang naging halimaw, kundi buong pagkatao. Nang may masmasan sinimulan ang paghahanap. Sinuyod na ang gubat. Pinuntahan ng karatig sityo maging ang bayan. Kaso walang Angeline na mahagilap. Nagpatulong sa barangay ng sumapit ang hapon kasama ang tanod sa operasyon. Umabot ng madaling araw pero wala pa rin kahit anino. Sumuko na ang taga-barangay. Naiwan silang nagpatuloy sa paghahanap. Magpahinga na muna tayo. Sisikat na ang araw. Baka umuwi din si Angeline sa atin. Anong klase kang ina para sabihin yan? Magpapatuloy tayo sa paghahanap lalo ka na. Aling Lourdes, hindi ka titigil dahil simulat sa pool, ikaw ang may kasalanan nito. Huy, ano ka ba? Masakit ang nangyari sa anak natin. Pero hindi makatarungan na kung sino-sino yung tinuturo mong salarin. Walang sino man ang may gusto na mangyari yan, mahal. Pwede ba? Umayos ka naman. Kung nakinig ka lang sa akin noon pa, espesyalistang lisensyado ang hanapin, hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon. Nagmamagaling ka kasi. Punta tayo sa albularyo kasi makakatulong. O no, nakatulong ba? Pinalala mo ang sitwasyon. Ako pa ang sinisisi mo ngayon, ha? Jethro, ina ko ng batang pinag-uusapan dito kaya umayos ka. Dahan-dahan sa masakit na salita. Hindi lang ikaw ang nagagalit sa sitwasyon na to. Ako din, oh. Pero pinipili kong maging matalino sa pag-iisip. Hindi katulad mo. Basta na lang dadada ang bibig. Total, hindi ka naman napapagod. Magpatuloy ka sa paghahanap. Manang tara na po. Kailangan nyo na pong magpaingay. Walang nagawa si Jethro nang umalis ang asawa at si Aling Lourdes.
Gayunpaman, hindi siya nagsisi na sinabi ito kay Annalisa para sa kanya. Desisyon ng asawa na lumapit sa albularyo ang nag-ugat ng kaganapan. Sa pagpapatuloy ng paghanap, swerteng nakasalubong si Mang Poldo, yung kapitbahay at pasyente ni Mang Sebastian. Nagtataka ito nang makita siya. Hindi maiwasan ni Jetro ang mag-usisa sa buhay ng albularyo, kaso nga lang limitado ang alam ng matanda. Nagbungkahi pa ito na si Mang Sebastian mismo ang usisain. Sandali nga, bakit parang gigil na gigil ka? May nangyari ba? Nagpagamot ka rin ba kay Mang Sebastian? Anak mo yun, hindi ba? O anong problema? Hindi binuking ni Jetro ang tunay na kaganapan. Naisip niya na baka magsumbong ito sa albularyo, kaya naman iniba ang usapan. Wala naman po, gusto ko lang magtanong. Kahit ngayon kasi, hindi ko pa rin matanggap na nilawayan yung anak ko. Gumaling naman pero yung pandidiri ko hindi naalis eh. Ay nako, yun lang ba? Huwag kang mag-alala. Marami nang nilawayan si Mang Sebastian, pero wala namang ni isang bumalik para ibalita na may masamang epekto. O siya, tutuloy na ako ha. Nga pala, kung gusto mong bisitahin si Mang Sebastian, pwede kitang isabay sa Makalawa. Intayin mo lang na makabalik ang anak ko na nakatira sa lugar na ito. Pagkatapos nun, uuwi na ako. Tumango si Jetro. Hinatid ng tanaw ang matanda. Aalis na rin sana nang marinig ang pagtawa ng pamilyar na boses. Paglingon, si Angeline. Nakakaawang nakatitig sa kanya. Napangiti si Jetro. Tinakbo ang distansyang pagitan pero natigilan. Biglang naalala ang itsura nito nung nag-anyong halimaw. Dumampot ng kahoy sa tabi bago nilapitan. Naging maingat pa sa takot na umatake ito bigla. Matapos maramdaman ang kainosentyan ng bata, dito bumigay si Jetro. Niyakap at kinarga. Bumigat ang kalooban habang pasan-pasan pabalik ng bahay. Natuwa ang asawa at si Aling Lourdes nang makita ang bata. Subalit iba naman ang pumasok sa isip ni Jetro. Masama na naman yung titig mo, mahal. Natatakot ako, may binabalak ka ba? Talagang meron. Sa Makalawa aalis si Mang Poldo. Sasama ako sa kanya. Harapin ko ang animal na albularyo. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa anak natin. Patawarin talaga ako ng Diyos sa magagawa ko. Mahal, ano ka ba? Talaga bang nasisiraan ka na? Isipin mong mabuti ang mangyayari kapag nagpadalos-dalos ka. Ano pa bang meron para ganyan ang galit mo sa albularyo? Nakita mo naman kung paano niya ginamot si Angeline, di ba? Hindi nga yun nakatulog sa pagbabantay eh. Oras-oras, sinusuri ang kalagayan ng anak natin. Hindi sinukuan hanggang sa gumaling. Ano pa ba ang gusto mo? Naghahanap ka lang ng problema eh. Parang awa mo naman. Tandaan mo lahat ng sinabi ko. Dahil sa oras na makaharap ko ang taong yun, lalabas ang katotohanan. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi na amin nalaway niya ang dahilan ng sitwasyon ng anak natin. Sige, tandaan mong hindi kita mapapatawad sa oras na magkamali ka ng hinala. Hiwalayan kita. Isasama ko si Angeline pauwi sa probinsya ni Mama. Hindi inasahan ni Jetro ang banta ng asawa. Sa puntong ito, napapaisip kung ano ang nakikita ni Annalisa kay Mang Sebastian para ganun na lamang pagkatiwalaan. Ano man ang rason ng asawa, tumindig si Jetro sa sariling paniniwala. Sa mga sumunod na araw walang pagbabago sa kalagayan ng bata. Pinagpasalamat na lang, hindi umandar ang pagkalimaw. Si Aling Lourdes at ang asawa nito patuloy sa paghahanap ng manggagamot. Pahirapan dahil nadala sa unang kinuha, hanggang sa ngayon nagpapagaling pa. Pinasuri na rin ang asawa ni Aling Lourdes na ilang beses inatake ng aswang. Bago makabalik ang mag-asawa,
Dumaan sa bahay si Mang Poldo. Walang paalam na sumama si Jethro. Habang lulan ng motorsiklo, hindi kailanman lumubay sa isipan ang paggiganti. Sa imahinasyon pa lang, naglalaro na ang gagawin sa albularyo. Pagdating, dismayado dahil umalis ang matanda. Ayon sa kapitbahay, may ginamot na yanggaw sa kabilang sitio. Nakuryoso si Jethro kaya napausisa. Detalyado namang sumagot ang kapitbahay nang malaman hindi maiwasang ikumpara sa sitwasyon ng anak. Ngayon lang din napagtanto na yanggaw ang termino ng pagsasalin lahi ng aswang sa tao. Ay nako, tama na yan, Lursing. Tinatakot mo ang tao eh. Iho, maraming paraan ng aswang para layian ng tao. Pwedeng sa kagat, orasyon, pagkain at kung ano-ano pa. Gaano po ba katagal bago maging aswang ang tao? Depende kung gaano kalakas ang nakuwang sumpa. Pwedeng makalipas ang araw epekto na. May kaso naman na aabutin ng ilang linggo, buwan o hindi kaya taon. Yung kasamaan nga namin ng militar noon 5 taon bago umepekto. Kung masyado namang mahina ang katawan ng biktima, sandali lang, epekto na kagad. Napabuntong hininga si Jethro. Sa puntong ito sigurado sa naisip na si Mang Sebastian ang yumanggaw sa anak. Maya-maya pa biglang napasugod nang makita ang albularyo. Natigilan ito bago pa man makakilos. Pinaulanan ng suntok ni Jethro. Umawat kagad si Mang Poldo. Hindi nagpatinag. Binugbog ng binugbog ang matanda. Saka lang nahinto ng magtinginan ang mga tao. Hinatak siya ni Mang Poldo sa tahanan ng albularyo. Hindi sana ako makikialam dahil wala akong ideya sa problema ninyong dalawa. Kaso, ako nagdala sa iyo dito, Jethro. Ano bang problema mo kay Mang Sebastian? Sa inabahaba ng usapan natin kanina, hindi mo man lang sinabi. Dumako ang tingin ni Jethro kay Mang Sebastian. Duguan ang bibig at ilong nito. Nagtatakang napatitig sa kanya. Susugurin na sana, kaso napigilan kagad ni Mang Poldo. Nagresulta na ang ginawa mo. May panggagamot ka pang nalalaman ng totoo. Gusto mo lang mambiktima ng inosente. Anak ko, 7 taong gulang, hindi mo pinalampas. Sandali nga. Tungkol saan bang hiniimutok mo, iho? Natatandaan kita. Ikaw yung nagpunta rito kasama mag-ina mo. Anak mo ang ginamot ko. Ano sinasabi mong hindi ko pinalampas? Mambibiktima ng inosente, tungkol saan ba ito? Linawin mo nang magkaintindihan tayo. Nagmamaang-maangan ka ba? Niyanggaw mo ang anak ko. Ano? Ipagkakaila mo pa? Huwag mong sabihin na hindi mo alam dahil ikaw mismo ang gumawa nun. Kaya merong kasamang laway ang panggagamot mo upang makayanggaw. Katahimikan ang sumunod na namayani. Nagkatinginan sina Mang Poldo at Mang Sebastian. Biglang nagtaka si Jethro dahil para bang sa sitwasyon nila ngayon, siya ang napapaya. Hindi muna siya nagsalita. Inantay ang sasabihin ng albularyo. Yanggaw, marahil kasali ang anak mo sa nangyayari ngayon. Sa pistahan nagsimula ang lahat. May ginamot din ako. 2 bata na nakakain sa bahay ng hinihinalang aswang. Naging seryoso ang usapan. Nagpaalam si Mang Poldo para mabigyan ng oras ang dalawa. Pinili ni Jethro na pakinggan ang albularyo. Kaso nga lang, hindi maiwasang marindi dahil iba ang sinasabi ng isipan. Ayon sa albularyo, nakaugalian ng matandang salarin ang mangyanggaw. Kaso nga lang hindi ganong kasikat ang usapin dahil papalipasin ang mahabang panahon bago muling gawin. Isa pa, palipat-lipat ng tahanan ang aswang kaya imposibleng malaman ng mga tao ang tunay na pagkakakilanlan.
Dagdag pa ni Mang Sebastian, kilala niya ang taong ito dahil ilang beses nang nakaharap ng yumaong ama na isang manunugis. Hindi lang nagawang patayin dahil may pamamaraan para makatakas. Masyadong mailap, lalo na kung makakaramdam ng kalaban sa paligid. Dinaanan ko sa tinitirhan niya kaso wala na doon. May nakakita na nagtungo sa kabilang bayan. Hindi lang sigurado eh. Wala na akong oras para habulin pa ang aswang. Marami ng pambibiktima na kailangan pagtuunan ng pansin. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi mo? Pasensya na Manong pero para sa akin ikaw ang yumanggaw sa anak ko. Bakit hindi mo na lang kasi aminin? Tayo lang naman na nandito eh. Pinagdududahan mo ba ako dahil laway ang ginagamit kong pamamaraan upang mapagaling ang mga pasyente? O sige, makinig ka. Sa puntong ito, hindi inasahan ni Jethro na mali ang palagay sa pagkatao ng matanda. Sa kwento ni Mang Sebastian, nag-aral siya sa ilalim ng turo ng pinakamahusay na ermitanyo noong araw na siya ring maestro ng karamihan sa manggagamot ngayon. Gamit ang natutunan, hinaluan ito ng sariling pamamaraan. Dumaan sa mabusising pagsasanay. Ginawang tubig ang lana na binasbasa ng iba't ibang ermitanyo at albularyo. Kaya hindi na siya gumagamit ng lana o langis sa panggagamot dahil ito ay nakakarga sa kanyang katawan. Nilinaw din ng matanda na puro ang pagkatao, wala siyang lahing aswang. Sa narinig, nakaramdam ng matinding hiya si Jethro. Hindi makatingin sa matanda. Mabuti na lang maunawain si Mang Sebastian. Hindi na pinalaki ang usapan. Pagpasensya nyo na po talaga Manong. Nadala lang po ako ng matinding pag-iisip eh. Siyempre anak kong pinag-uusapan dito kaya nag-aalala ko. Kung ganun man, baka pwedeng ipagamot ko uli si Angeline. Lumalala na po ang lagay niya. Nakita ko mismo na naging halimaw siya eh. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa akin. Mabuti pa dalin mo dito ang bata ng masuri ko. Sa oras na makauwi ka na sa inyo, bumalik ka kagad. Dalin mo ang bata. Kung lalaban man, gawan mo ng paraan. Nga pala, ipainom mo ang tubig na ito. Pilitin mo kung ayaw niya. Yan ay sagrado at may basbas. Kahit makalunok ng kaunti, pansamantalang pipigilan ng kondisyon. Tumalima kagad si Jethro. May motorsiklo si Mang Poldo. Ito ang ginamit para mapabilis ang biyahe. Kaso nga lang nagulantang sa nakita. Nasa ganap na anyo ang bata. Nakalambitin sa bubong. Tinatakot si Annalisa. Maging ang kasamang mga matatanda. Hinugot niya ang pinadalang pangontra. Isinaboy. Hindi napigilan ang pag-antig ng damdamin sa paglingon ng bata. Diyos ko, anak ko ba to? Angeline ako ang tatay mo, tama na anak. Tinatakot mo kami pakiusap. Itigil na natin to. Wika ni Jethro. Bumaba ito sa harapan niya. Pero nag-iingat nang makilala ang hawak niyang pangontra. Kinikilabutan sa ingay na nalilika. Nanoot sa ilong ang amoy. Gayon pa man sa kabila ng takot, sinubukan ni Jethro na pakalmahin ang bata. Dahan-dahan itong inabot pero kalmot ang natanggap. Tumilapon pa siya matapos banggain. Nakatakas pa ang bata. Sus Mariosep, ayos ka lang ba mahal? Kita mong aswang na, sinubukan mo pang kausapin. Bakit parang tanggap mo na ganun talaga ang anak natin? Sinusukuan mo ba si Angeline? Ang punto ko lang naman mahal, huwag mo nang dagdagan ng problema. Tignan mo nasugatan ka po. Paano kung yung simpleng kalmot na yan, mahawa ka sa kanya? Hindi pa nga natin natatapos yung problema sa anak mo, dadagdagan mo pa? Natauan si Jethro sa sinabi ng asawa. Binuksan ang bote ng lana at pinatak sa sugat. Nakaalalay naman ng asawa ni Aling Lourdes sa si Mang Pedrito. Binendahang mabuti. Nang mahimasmasa ng lahat, nagpa siyang hanapin ang bata. Pero sa pagkakataong ito,
Si Mang Pedrito at Jetro ang lumabas. Nagbitbit ng patalim at panali, sinimulan ang paghahanap. Naabutan ng bata sa silong ng bahay. Naalerto si Jetro dahil ayon kay Mang Pedrito may bagong panganak sa lugar. Mabilis na nilapitan pero bago makarating, maririnig ang paghiyaw ng sanggol. Iyak na animoy sinasaktan. Nagulantang ama kasama. Kanya-kanya sa paglabas ang kalalakihan para suriin ang paligid. Malakas ang boses sa pagbabanta. Sinisindak ang aswang, napapatayin sa oras na makita. Kahit nakaalis na ang halimaw, natatakot pa rin si Jetro. Hindi pa magawang lumabas sa pinagtataguan dahil nakabantay sa paligid ang mga lalaki. Ilang sandali sila sa ganong sitwasyon bago nakaalis. Sinunda ng dinaanan ng bata. Maraming bakas. May mga dugo sa halaman. Hindi nagtagal na abutan ito. Nakayuko sa nakabulagtang baka. Hindi lubos maisip ni Jetro kung paanong itinumba ng anak ang ganong kalaking hayop. Nang makita ito ng harapan, bukas ang tiyan at kinakain ng laman. Kagad na alerto nang mapansin ang presensya nila. Sa isang iglap, nakatakas na naman. Hinabol ng hinabol. Mabuti na lang may naisip si Mang Pedrito kung kaya't napabilis ang paghabol. Ginamit ang pain ng mga ngaso. Nahuli ang bata subalit nagtamo ng sugat. Magagalit na sana dahil nasaktan ng anak pero hindi na lamang ginawa. Kagad isinaboy ang lana. Sa pilitang pinainom ang tubig ng albularyo. Makalipas ang ilang sandali nawalan ng malay ang bata. Matapos bihisan, bumiyahe patungo sa tahanan ni Mang Sebastian. Walang problema sa daan dahil walang malay ang bata. Pero sa sandaling nakabot sa bakuran ng albularyo, bigla itong bumangon at nagwala. Sinubukan pang tumakas. Mabuti na lang nariyan kaagad ang matanda. Tinali ang bata dahil hindi matigil sa pagwawala. May basbas ang lubid pero nangangamba pa rin na mapigtas. Napakalakas ng bata na kung hindi na uso ang aswang sa mundo, masasabing sapi ng demonyo. Kulang na lang magsalita ng hindi maintindiang lengguwahe. Pagkatapos ihanda ang mga gamit, sinimulan ni Mang Sebastian ang ritual. Walang ideya si Jetro sa mangyayari pero sa puntong ito, binigay na ang buong tiwala sa albularyo. Sa unang saboy ng asin, hindi magkamayaw ang bata. Kung malaya pang makakagalaw, babalik ta rin ang katawan. Masama ang titig, nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos niyan, umangat na ang hinihigaang papag. Nang simula ni Mang Sebastian ay kalawang yugto ng gamutan. Dito unti-unting kumalma. Isang lapat ng palad na may durang laway sa noo. Animoy ng hina. Maya-maya ay nawalan ng malay. Naglabas ng patalim ang albularyo. Dito naalerto si Jetro. Sandali lang, Manong. Anong gagawin mo sa anak ko? Papatayin mo ba siya? Iho, kailanman hindi ako papatay ng inosente. Kumalma ka at manood. Muling naupo si Jetro. Pinanood ang proseso ng albularyo. Paulit-ulit na dumudura sabay hilot. Nakatuon sa tiyan ng pasyente. Maya-maya pa hindi na iwasang tumayo sa pag-aalala. Dahan-dahang sinugatan ni Mang Sebastian ng bata. Maliit lang subalit sapat para mabahala ang ama. Si Jetro ay hindi mapakali. Sinundan ito ng pagsambit ng salita. 3 ihip. Dinuraan ng palad at idiniin sa sugat. Mahabang katahimikan ang namayani. Sumasambit ng orasyon si Mang Sebastian pero sa pamamagitan ng isipan. Napapikit ito pero batay sa galaw may kung anong hinuhugot mula sa katawan ng pasyente. Hindi nagtagal. Sa paglad ng kamay may nakuwang maliit na bato. Kasing laki lang ito ng munggo. Pero ayon sa albularyo, dito nagmula ang sumpa ng yanggaw. Tinapos ang ritual sa paggamot ng sugat.
Hindi nilubayan ni Jethro ang anak. Nanatili sa tabi hanggang sa magkamalay, kaso ang bilin ng albularyo, huwag munang biglain ang bata. May iniinday itong pinsala sa kaloob-looban at sugat. Matagumpay kong nakuha ang bato ng Yanggao. Pero kailangan pang suriin ang bata. Sa lahat ng Yanggao na ginamot ko, ito ang pinakamalakas. Kahit ako nagtamo ng pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Jethro nang inangat ni Mang Sebastian ang gamit. Sugatan din ang tiyan nito, katulad ng sugat ng bata. Ang pinagkaiba lang, mas malalim, pero hindi mapapansin na nasasaktan dahil maaliwalas ang pagmumukha ng matanda. Paano naman nangyari yan? Hindi ka naman nasaksak ah. Hindi mo sinaksak ang sarili mo. Anak ko lang yung sinugatan mo, di ba? Paano ka nagkaroon yan? Ganito ang nangyayari kapag malakas ang karga ng pasyente. Mabuti nga, wala sa paligid ang aswang na yumanggaw. Dahil kung nandito yon, siguradong mas malala pa ang aabutin ko. Normal lang sa'yo na magulat sa nangyayari. Maraming hindi may papaliwanag na kaganapan kapag ganito ang usapin. O siya, asikasuhin ko muna ang ibang pasyente. Napabuntong hininga si Jethro. Napailing na lamang. Gayunpaman, ikinatuwa ang resulta ng gamutan ni Angeline. Ligtas na ang bata. Lakas na lamang ang binabawi. Ilang araw ding nanatili sa tahanan ng albularyo. Nung una, pagdududa ang tingin kay Mang Sebastian. Nabuo na ngayon ang pagkakaibigan. Humingi ng tawad dito, lalo na sa asawa na ilang beses nakasagutan. Nang maayos ang problema, nagkalinawan kay Aling Lourdes. Nilisan na ang lugar. Magaan ang loob na bumalik ng syudad. Inakalang doon na nagtatapos ang lahat, pero magpapatuloy ang kalbaryo. Lineman ang trabaho ni Jethro, at habang nadestino sa malayong probinsya, nakasalamuha ang matanda. Walang ideya na ito ang aswang na tinutukoy ng albularyo na yumanggaw. Mabait ang pakikitungo, kaya walang makakaisip na may tinatago sa pagkatao. Saka lang napansin nang magreklamo ang kasamahan. Minsan na silang nabigyan ng pagkain ng matanda. Ang unang himutok, pananakit ng tiyan. Dinala pa sa doktor, pero ayon sa resulta, walang dapat ipag-alala. Binaliwala hanggang sa lumala ng lumala ang kalagayan. Mula sa simpleng pananakit ng tiyan, nag-iiba ang paningin. Sinabi pa mismo ng kasama na gusto niyang patayin si Jethro. May kung anong nagtutulak na saktan siya. Naalerto nang sabihin na gustong kumain ng laman at nauuhaw sa dugo. Batay na rin sa pagbabago ng itsura, naisip na baka yanggaw. Hindi muna nagpadalos-dalos. Inantay ang tamang oras para malaman ang nangyayari. Tuluyan na ngang nagbago ang kasama. Nagulantang ang lahat. Kanya-kanya sa pagtakas para makaiwas. Mabuti na lamang may naiwan na tumulong kay Jethro. Kinoryente ito, pero nawalan lang ng malay. Hindi pinalabas ang problemang ito. Kagad sinibak ang nayanggaw. Si Jethro naman nagmamadali sa pag-uwi. Pero habang nag-aabang ng masasakyan, palihim na sumunod ang kasamahan. Aminado siyang hindi makakatulong ang mga tao kahit ipagsigawan na isa itong aswang. Hindi rin nais madamay ang pamilya, kaya sa halip na sa bahay pumunta, tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Mang Sebastian. Napabilis ang lakad ng mapansing malapit na si Mando. Nang maramdaman ng kilabot, wala sa sariling kumaripas ng takbo. Kaso nga lang, hindi pa nakakalayo, natigilan dahil may humarang. Tao pa din, may kaunting pagbabago lang sa muka. Nakakakilabot ang presensya. Mabilis ang kilos. Hindi pa nakagalaw si Jethro, sinakal na siya nito. Masyadong malakas, agresibo. Nanginginig na ang katawan ni Jethro sa pagpigil dito. Minabuting iiwas ang muka dahil naglalaway ang aswang. Binuhos ang lakas,
pero umabot pa rin sa punto na nakalmot. Sa kabutiang palad, yun lamang ang natamo. Swerteng dumating si Mang Sebastian. Kaya pala malakas ang kabog ng dibdib ko. May peste sa paligid. Malas mo dahil kaibigan ko ang biniktima mo. Hindi ako makakapayag na galawin mo yan. Ako ang kalabanin mo. Patas din naman. Pareho tayong may pinanghuhugutan ng lakas. Dinuraan ni Mang Sebastian ang bitbit na gulok. Kinalat ang laway sa talim. Sinalubong ang atake ng aswang. Tahimik na nanonood si Jethro. Mabilis ang galaw ng isa't isa. Parehong nasasabayan ng kilos. Pero sa huli, tumagos ang gulok sa katawan ng Yanggaw. Bigla itong natauan. Tumakbo sa tabi para makahinga. Patayin mo na yan, Manong, para hindi na makapambiktima. Muntik na ako dyan eh. Wag mo na, iho. May naisip akong ipagawa sa isang to. Halika, pumunta tayo sa bahay ng maturuan ko ng leksyon. Ginapos si Mando. Nagsali ng tubig sa baso. 3 beses dinuraan. Hinalong mabuti at saka inihipan ng dasal. Puwersahang pinainom sa Yanggaw. Mabilis ang epekto. Nagwawala habang pilit na sinusuka ang batong nagkakarga ng sumpa. Madali itong nailuwa. Kaagad namang nagritual ang albularyo. Pagkatapos muling pinakain, nawalan ng malay at sa paggising nito. Ibang-iba na ang kilos, na parabang sunod-sunuran sa bawat salita ng matanda. Detalyado itong binigyan ng utos, panay lang sa pagtango. Hinayaan itong umalis papunta sa aswang na Yumanggaw. Jethro, tandaan mo, kung matatagpo ang patay ang kasama mong yon, kahit ano pa ang dahilan ng kamatayan, ibig sabihin patay na din ang aswang. Kung hindi naman isa lang ibig sabihin nun, hindi tayo nagtagumpay. Ano po ba talaga ang gagawin ni Mando? Manong, baka pwede naman. Huwag siyang patayin. Mabuting tao siya, biktima lang eh. Kagaya ng anak ko. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero wag mong kakalimutan na hindi lahat ng inosente nabubuhay. May iba na kailangan magsakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko sa katrabaho mo ang kagustuhan sa pinapagawa ko. Hindi man niya sinasabi sa salita, mababasa sa galaw at mga mata. Handa siyang magsakripisyo para makatulong. Napalunok ng laway si Jethro. Isa lang naman sana ang gusto. Gamutin si Mando pero iba ang plano ng albularyo. Wala rin siya sa posisyon para magpasya. Si Mang Sebastian ang may karunungan. Samantala, siya ay hamak na humingi ng tulong. Pagkatapos lunasan ang tinamong kalmot, nagpaalam siya sa matanda. Katulad ng sinabi ni Mang Sebastian, natagpo ang patay si Mando. Natuklasan ang bangkay sa kalagitnaan ng gubat. Maraming bakas ng kalmot kung saan. Mantsa ng dugo sa mga halaman at lupa. Hindi lang isang yabag ang mapapansin. At siguradong merong nakalaban ang taong ito. Pero para kay Jethro, walang ibang salarin kung hindi ang matandang Yumanggaw. Patay na si Mando. Ibig sabihin patay na rin yung aswang. Mabuti nga sa kanya. Duda rin ako na siyang Yumanggaw sa anak ko eh. Kung may alam ako sa lihim na karunungan, ako mismo magliligpit sa kanya. Swerte siya, wala akong alam. Pero hindi bale. Sariling Yanggaw niya ang kumitil sa kanya. Yan ang napapala ng mga halimaw. Wala nang balita na may iba pang bangkay. Buo ang palagay na sumakabilang buhay na ang matandang mangyayanggaw. Sa isiping ito, gumaan ang loob ni Jethro. Ngayon pa, nanaiganti na rin ang anak. Sa pagtatapos ng kaganapan, hindi lubos maisip ni Jethro na ganito ang pinagdaanan. Sa pagkakatanda, naghahanap buhay lamang. Naghahanap ng taong makakagamot sa anak. Umabot pa sa albularyo dahil sa pangungumbinse ng asawa. Marahil nagduda siya nung una. Hindi maiiwasan dahil ito ay pagmamahal ng isang ama. Pero dahil na rin sa kabutihan ni Mang Sebastian, dahil sa pag-intindi at pagiging tapat sa layunin,
nagawa ng solusyon ang pinakamalaking problema ng anak. Nagamot ito. At bukod pa diyan, nagkaroon siya ng bagong kaibigan, isang matanda na may kaalaman sa lihim na karunungan na handang tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan, kaya nila napatay ang taong mangyayanggaw. Habang buhay, labis ang pagpapasalamat ni Jethro sa isang matanda na tumulong sa kanya. Sa isang matanda na gumagamit ng kakaibang paraan, na gumagamit ng laway sa panggagamot. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating revuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulantela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.